Tulong Doon. Sa panulat ni Led Sobrepeño III, direksyon John Paul De Paz. Ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow Terminal 5. The local time here is 5 hours ahead of the Washington area, and it's approaching 5 past 6. Ay, naku! Alas-dos pa daw ako pipick upin dito. Ang aga ko pa pala. Wala naman akong makausap. Wala naman atang Pinoy dito. Pagtagaytay lang kasi yung suot ko eh. Kunyemas na yan. Wow! Shala! Ibang level dito sa London! Ang ginaw! Nakaka-fresh! Ang linis pa ng paligid! Ang bango! Ang may mayaman na ako! Grabe, London! Hay! Miss! Pinay ka? Oh my God! Tama ako! Kabayan, saan punta mo? Sa White Street po. Doon po ako magtatrabaho. Kayo po? Sa city lang daw mismo. Trabaho din. Sinuwerte lang. Nataon kasi na may kakilala ako naghahanap ng kasambahay. Kaya eto. Ako naman po, magtuturo sa mga bata. Live-in tutor. Nani na din. Teacher ka pala. Eh, ilang taon ang kontrata mo? 2 years po. Kayo po? Pareho tayo. Eh, taga-saan ka sa Pilipinas? Laguna. Binyan? Tignan mo nga naman. Emily Otiliana. Binyan din ako. Sa uwi ako nakatira sa barangay San Antonio. Mamilet. Sa Barangay de la Paz po ako. De La Paz. Ay, kilala mo si Mama. Wala po ako kakilala doon kasi hindi naman ako taga doon. Trabaho, bahay lang naman po ako. Ganun ba? Marami kasi ako kakilala sa De La Paz. Walang tiyak. Parehang pasin. Alam mo, taga-Binyan ka talaga. Eh, bakit ka magkatrabaho dito? Kasi ako. Aksidente lang. Nagkataon lang talaga. May kailangan lang akong bayaran. Na-aksidente po kayo, kaya may kailangan kayong bayaran? Hindi. Mahabang kwento. Pero alas-dos pa naman daw ako susunduin ng amo ko. May panahon pa ako magparites. Pareho po tayo. 2:00 din daw po ako susunod. Diba, sabi ko sa'yo, may kailangan akong bayaran? Ganito kasing nangyari. Nagkaroon ako ng utang sa online app. Kachusan online? Ewan ko ba? Gago ko talaga! Isang umaga, nagutom ako. Gusto ko lang naman magkape, pero wala akong mahagilap. Naaawa talaga ako sa sarili ko eh. Hanggang naot na lang ako sa mga vlog ni Chef RV para lang mabusog. Naaawa talaga ako sa sarili ko nun. May mga noodles naman, pero itinitira ko para sa anak ko. Eh, syempre, hindi na baling magutom kaming mag-asawa, wag lang yung anak ko. Tapos ayun, nabasa ko na lang sa cellphone ng anak ko. Ang interes, kaya ang
Dali lang makautang. Punta agad ako ng Central Mall. Doon ko i-withdraw pagkatapos. Grocery agad ako. Pak! Lahat ng kailangan sa bahay at hindi ko pinalimutan yung kape. Sa groceries niyo lang po ginamit lahat ng pera? Doon lang? Nagtira naman ako ng kaunti para sa iba pang gasto sa bahay. Eh alam mo naman, 30,000, napakabilis maubos nun. Kaso day, ilang buwan kong hindi nabayaran. Naman ako pala yung interes. Hindi ko naman kasi alam na ganito yung mangyayari. Phone at ID din kasi ng anak ko yung ginamit ko. So, kung phone and ID po ng anak niyo ang ginamit niyo, ano ang nangyayari sa anak niyo? Isang araw, habang papauwi galing eskwelahan yung anak ko, tinext ng renting company yung mga kilala niya. Mga kabarkada, teacher, kaklase, at kung sino-sino pang malapit sa kanya. Tinatanong nila kung nasa ng anak ko at hindi nila makakontak. Eto kasing si Byron, binablock niya yung mga messages kapag hindi niya kilala. Akala niya spam lang. Hindi ko din naman kasi sinabi sa kanya na ID niya rin yung ginamit ko. Malay ko bang aabot sa ganito? Yung mga yung tao ito, text na kami. Text nito. Ito, yung Katyusan online. Musical ka na, magbayad ka na daw. Ha? Anong utang? Wala akong inutang, no? Patingin nga. Good day po. Pakisabi naman po kay Byron Rodriguez. Pakisettle na po ang utang niya sa Katyusan online. Salamat! Reported na po siya! At ang lahat ng nasa contact reference niya ay pwede namin idamay. At ang lahat ng nasa phone book niya ay kaya namin i-text! Ah! Ay, teka! Meron nga pala ako nire-receive na gano'ng message. Asa na nga ba yun? Ito! Katyusan Online. Thanks for availing our online promo, reminding you of your monthly payment every third of the month. Salamat and enjoy Katyusan Online. 5% na tubo on the first 10 days. Kapag hindi nakabayad on time, 5% every 5 days. Kaya make sure na up-to-date magbayad. Salamat! Due date mo na! Maaari ka na magbayad sa mga payment center o through cash apps. Maraming salamat po! Sir Byron, due date na po. Baka pwedeng isettle mo na. Sir Byron, pa-update po. Sir Byron, makiki-update naman po ng payment. Aba, ang kapal ng mukha mo. Ipapadampot ka na lang namin. Pagkatapos mo mangutang, hindi ka na magpaparamdam. Ganyan pala ang gusto mo, ha? Sige. Ano ba to? Bakit ako kilala nito? Bakit ako sinisingin? Tol, ano ba yung nangyayari na yan? May nag-text sa akin, sabihin ko daw sa'yo na magbayad ka na ng utang mo. Dahil pati daw ako madadamay. Bakit pati ako madadamay dito, Tol? Tol, ano nangyari? Ano yung inutang mo? Byron, may nag-text na naman sa akin. Nagbabantay, papakulong ka na raw. Ano ba naman to, pre? Oh, layaan mo lang. Wala namang nakukulong sa utang. Byron, bayaran mo na kasi yung utang mo para tumigil na nakakasiling dyan. Tol, ang bata mo naman para magkautang ng ganyan kalaki. Tol, ano ba yung nangyayari na yan? May nag-text sa akin, sabihin ko daw sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Magbayad kang hayop ka! Mangungutang ka tapos di mo babayaran! Makukulong ka! Makukulong ka! Makukulong ka!
namatay. Buhay pa siya. Na-hospital siya ng 2 buwan at nadagdagan lalo yung utang namin. Naisanla ko din ulit yung bahay at lupa namin. Tsaka, pinayaran ko na yung utang sa loan app na yan para hindi pa lumaki yung interes. Nakonsensya din ako eh. Pero mo, buhay ng amo ko yung kapalit. So, paano po kayo napunta dito? Ay, diba? Sabi ko sa'yo, may kumari ako. May nagpapahanap kasi sa kanya ng kasambahay. Taga-Verdana. Nakapangasawa ng Briton. Sila naman nagsikaso ng mga papeles ko tulad ng passport, visa, at kung ano-ano pa. 2 years daw eh. Kailangan ng kasambahay, kaya kinagat ko na. Siguro, pinagbigyan na din ako ni Lord para makapagbagong buhay. Graduating na din naman kasi yung anak ko. Magpapahinga lang siya ng 1 taon. Ikaw pala! Eh, bakit ka nagpunta dito? Oh, ako Ate Eme. Ang totoo kasi niyan. Pareho po tayo, Ate Eme. Nagkaroon din po ako ng problema sa Katyusan online. Talaga? Opo eh. Ang totoo, meron akong naging alahas, mamahalin, nawala ko. Eh, wala akong pambayad agad-agad, kaya nangungutang ako sa Katyusan online. Hindi ko naman alam na doon pala kataas yung interest. Masyado daw kasi ako ambisyosa, pasosyal, mapagmaganda. And natatakot ako na baka hindi ako matanggap ng pamilya ng boyfriend ko. Ma, ikaw na muna ang bakala kayo bilang ha. Ayusin ko na yung program sa labas. Alright. Don't worry, Rudolph, because Milet is in good hands. Gusto ko ang batang yan. Maganda, matalino, at business-minded, ha? Pati ako inaalok ng luxury bags. Mukhang galing din naman sa buena familia, kaya natutuwa ako sa kanya. At may pagkakomedyante pa. Nako ma, magugustuhan mo talaga si Milet. Pero, ma, girlfriend lang muna ha. Wala pa akong balak mag-asawa. Gusto ko munang enjoyin yung pagiging binata ko. Ay, ma, una na ako ha. Alright. Bye! Oh, Iha! Hello! Hi, Lira! Joke ka naman. Yes, Tira. Nagkasan nga ulit yung family mo? Tira, we're originally from Barangay San Antonio. But my grandfather already sold their property na kaya napalipat kami sa Jubilation East. Ay, North? Ay, West? Sakto mo na, Tira! You're so funny! Kaya I like you eh. Oh! What a cute necklace! Thank you, Tita. Actually, this one is from Mana. Maganda po, di ba? Yes! And, oh, your bag is also really cute, ha? Limited edition bag! How nice and expensive! Thank you, Tita. You know naman, every woman deserves to splurge sometimes. But, just a tip, don't get baon sa utang in buying those things, ha? Sure, Tita. Bata pa lang po ako, mahilig na po ako mag-collect ng mga bags. And business-minded na po talaga ako, Tita. Dahil business-minded ka, I think you should get my number. Ayan o, parang kapag may bago kang mga luxury bags na gustong i-alok sa akin. Kasi pati ako na sa sales talk mo eh. Gusto ba? Thank you, Tita. Ayan o, you can contact me there. Sure, Tita. I think Iha, mag-start na yung ribbon cutting. Naghihintay na rin yung si Ruko. Let's go! Sure, Tita. Rudolph? Yung kwintas! Oh my God! Hindi pwede! Mamahalin yung kwintas! Nasaan yung
yung kwintas. 150,000 pesos po! 150,000! Walang jama, laki naman nun. Oo eh. Actually, kulang pa nga po yung sweldo ko kung bayad doon. Ang totoo niyan, breadwinner pa ako ng pamilya. May sakit yung tatay ko. Pero oh my God, ang dami kong loan sa bangko. Paano ba naman panay travel, expensive items, party. You know, bata pa naman ako. Hindi ko naman akalain na ganun pala kataas yung interest. Alam mo ba, Ate Eme? 2 months na ako hindi nakapagbayad. Aba, araw-araw, 3% na pala yung interest. Sobra talaga yung kahiyan na inabot ko. Sobra akong na-stress. Pati nanay ng boyfriend ko, Tinex! Ganyan din ang nangyari sa akin. Ha? Pati nanay niyo po, Tinex? Ako si Judith Delantada. Ako ang representative ng Kachusan Online. Madali kayong nakautang. Pero sa bayaran, ang hihirap niyong hanapin. Hindi niyo ba talaga naintindihan yung mga pinag-fill-outan niyo? O baka gusto niyong padalhan ko pa kayo ng corona ng patay sa bahay niyo? Ipa-billboard ko kaya mga mukha neto. Ikaw ba? Baka gusto mong ipahiya kita sa buong eskwelahan mo? O sa mga co-teachers mo? Natuloy kang teacher, ang kapal ng mukha! Ikaw naman, ang hilig mong jumismis sa mga may utang. Pero utang mo mismo, hindi mo mabayaran. At talagang ginamit pa yung pangalan ng anak niya. Ang linaw-linaw ng text ko. Kada address ng buwan ka maghuhulog. Pero ang sinasabi mo, nakiksinalimutan mo. Ah! Talaga namang ginigigil mo ako. Humanda kayo! At ipapakulong ko kayo! Hoy, Judith! Wala yung ginagawa mo, kumama ka sa akin! Sino ka naman pala? Ano yung ginagawa mo? Sobra akong na-stress, Ate Eme. Hindi ko akalain na hindi lang pala ako yung nakaranas ng ganito. Oo nga. Eh, kung maibabalik ko lang yung mga nangyari, hindi ko na sana pag ginamit yung pangalan ni Byron. Para tayong nabutol. Sinabi mo ba, Ate Eme? And the way sila maningin, nakakabawa ng pagkatao. Hindi makatarungan. Totoo yan. Kaya nga minsan kapag pinagtitinginan ako ng mga kapitbahay ko, pakiramdam ko pati sa kanila nagte-text yung Kachusan Online. Buti na lang at pabangon na tayo. Oo nga, Ate Eme, kaya nung nagkaroon ng ganitong offer yung kaibigan ko para sa akin, kinagat ko na. Kailangan ko munang magpakalayo-layo. Kailangan ko nang makapayad ng utang. Tignan mo nga naman ang tadhana, no? Pareho talaga tayo, kabayan. Eme, ano na? Alam mo namang hindi ako nagpapautang ng walang prenda? Oo, alam ko naman yun, Mare. May tricycle naman kami. Kumpleto papeles na updated ang registro. Eh, lumang-luma na yung tricycle nyo. Kahit 5,000, wala nang bibili noon. Jopanghe naman. Eh, hindi naman ako pumalya sa'yo kapag nanghihirap ako Ay, basta, yung titulo ng lupa nyo ang gusto kong iprenta mo. Dadagdagan ko pa ng 40K. Gagawin ko ng 100K. Tapos ang usapan. Eh, ayaw nga ni Mad. Pero sige, tatanungin ko si Mad. Basta ha, titulo ng lupa, 100K, malinis. Tapos, nakausapin ko siya. Oh, eh ano pa nga ba? Nangiya ka. Kulang na lang, ibenta mo yung lupa natin ha. Pero sige, gawin na 200K pa, may pampunan tayo. Ito naman si Mad. Gawin na natin lahat para sa anak natin. Graduating na si Byron at sayang naman yung sakripisyo niya sa pag-aaral. Wow! Sakripisyo? Si Byron?
Eme, hindi mangyayari sa kanya yan, kundi dahil sa katyus mo yan. Eme, matanda na tayo. Kailan ka ba magbabago? Tapos mo. Sorry! Please. Pinagsisasaka naman na naman yung mga nagawa ko. Stop, please. Ikaw at si Byron na ang buhay ko. Ano mo yan? Talaga? Sige na nga. Mahal na mahal ko naman kayo. Oh, ano na? Okay na, Mare. Oh, ito yung 100K. Salamat, Mare. 200K na daw sabi ni Mad. Ang kapal din talaga mukha ng mga hampas lupa. Oh, buti may isang daang minuto ako dito ng Korea. Salamat talaga, Mare. 100K na yan, Eme, ha? Salamat, Mare. Mare, hindi ko pa kasi dala yung titulo at mga papeles. Pwede ba isunod ko na lang? Walang problema. Sana ko din naman silang gaya noon. Oo nga pala, no? Ay, pero Mare, huwag mo na sana pagtasan yung interes. Parang tulong mo na din sa inaanak mo. Ay, naku, ito namang si Eme. Masyado namang maliit yung 3% na tubo kada buwan. Tsaka Mare, nagninegosyo ako. Saan ka pa ba naman nakakakita ng 200,000 agad-agad sa panahon ngayon? Sa akin lang, mayaman ako. Sa bagay. Pero salamat talaga, Mare, ha? Ay, siya nga pala Mare. Meron akong kakilala nagpapahanap ng helper. Napangasawa nung kaklase ko noon. Nakatira sa Verdana. Dito na kasi mag-aaral yung anak ng Briton. Maid, yaya, cook, laba, all around ang hanap. 20,000 ang sweldo. Baka bet mo. Gumi! Laban! Akin na yan, Mare, ha? Sige, ililista ko na. Pero Mare, kakatyos ako ng 1,000 kada sweldo mo. Siyempre, ako yung nag-refer sa'yo. Iba din! Oo na! Sige na, Mare. Gusto ko na yan, ha? Sunod. Oh, siya, sige, marami pa kasi akong sisingilin. Yung titulo ng lupa, ha? Oh, salamat. Kaya eto, nandito na ako. Eh, nagustuhan naman ako nila Mama Tser at ng mga bata nung namamasin ko na sa Verdana. Tuwing Sabado, day off ko, at tuwing Linggo, balik ako gabi. Marami kasing business trip si Sir sa iba't ibang bansa at nataon na kailangan mag-aral sa London ng mga anak. Kaya eto, welcome London! Blessed talaga tayo, Ate Eme. Kaya, kahit tayo ng gusto. Total, nandito naman tayo, huwag na nating sayangin ang pagkakataon. Itodo na natin! Laban na! Nandiyan na yun eh! Go, 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 London! Ate Eme, tulungan ako, ayaw! Go, 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 London! Oo nga, ano pa nga ba? Ate pa ba tayo sa blessing na to? At least, masasabi ko na yung paborito kong linya ni Sharon Cuneta sa pelikulang Caregiver. I care about my job, sir. I care about you. Sige na! Mukhang dadating na yung sundo. Pag-aalas-dos na rin. Eh, teka, mag-selfie tayo. Ate Eme, hi, Gilbert. Ayun. Ayan yung Facebook ko. Tandaan mo, pag PM tayo, ha? Shala, may Facebook ko pala. Diyan na yung mate, ha? Hindi, no? Sige, kabayan, mag-iingat ka, ha? Bye-bye, Ate Eme. Mag-iingat ka. Okay. Ingat, Ate Eme. Ate Eme! Oh, Wala nang utang. wala nang katsyos. Bye-bye. Sarah. Oh, Dina! Sis! Oo, nandito na ako. Mabuti naman, mag-ingat ka lagi dyan, sis. Oo naman, sis. Hindi naman to tatong kaibigan mo. Oo nga pala, sis. May aangkin ako. Naalala mo yung kwintas? Anong kwintas? Madami ka namang hiniram sa akin ng alas, eh. Yung kwintas, yung limited edition. Nawala ko kasi yun nung grand opening ng restaurant nila Rudolph. Masyadong mabilis yung mga pangyayari pero hindi ko na nasundan yung mga sumunod na
eksena. Pero I swear, sis, bumili ako ng kapalit. Yun yung nasa yung ngayon. Yung fancy na kwintas. Oo, totoo namang limited edition yun. Libre kasi yun sa mamahaling pabango na nabili ko sa isang shop sa Japan. Ha? Anong ibig mo sabihin fancy? Fancy? Peke. Hindi tunay. Hindi totoo. Pet ng baso. Ganon. Ha? Halos nagkautang-utang ako dahil dyan! Ano? Ano ulit? Hindi kita maintindihan. Sis, pwede bang ipahiram mo na lang ulit sa akin yan pagbalik ko ng Pilipinas? Eh wala na. Masira na din yun eh. Tinapon ko na eh. Ano pa bang gagawin ko dun? Ha? Ano? Tinapon mo? Tina, bakit mo tinapon? Ang tonta-tonta! Tina, I hate you! Hoy! Emi! Oh, napatawag kayo. Kamusta kayo dyan? Okay naman kami dito! Wala kasi Paris ko lang! Oh, ito nga pala anak mo! Ay ma, kamusta po? Hindi naman ako. Ay ma, may jowa na po pala ako ma. Talaga? Sino? Kaya ko mamimit yan? Iya, kung may... Nahiya ka pa! Ako nga, natanggap ko na eh. Ay, wait lang. Bakit ka naman nahiya, anak? Eh kasi ma, Betty po kasi ang jowa ko. Si Abby. Pero straight naman po ako ma ha. Ay, wala namang problema dun, anak. Basta, mamahalin mo ng totoo at huwag mong sasaktan, ha? Masarap magmahal yung mga bakla. Isa pa, pantay-pantay ang tingin natin sa mga tao. Oo ma, ang bait niya nga po eh. Nung umalis ka, siya ang nag-alaga sa akin. Bibilan pa nga daw ako ng motor. Naku! Baka naman kung ano-anong hinihingi mo dyan. Hindi ma, kung saan niya po binibigay. Deserve ko naman daw po kasi mabait daw po. O siya! Sige na, Eme, magpahinga ka na at madaling araw na dyan. Tsaka, Eme, I miss you! Eme! Puro pandesal-sal na lang ako dito. Ay, miss you! Miss naman ang morning ko yung hotdog mo! Okay. Bili ko muna ako Gusto mo mapaligawan kita? Tour para kay Byron. Teka, ano to? Welcome to Kachusan Online. Madali lang maghiram ng pera. Mababa ang interes, kaya ano bang inaantay mo? Kumachoose na sa #1 online Kachusan in the Philippines. Ay, hindi na lang ni Byron.
Ang aming pong mandudula at ang tunay na may-ari ng Kachusan Online, Miss Led Sobrepeña.